oras natin. Ang Diyos walang ganon. Hindi po siya nasasaklaw ng oras. Siya ang sumasaklaw sa oras. So alam ng Diyos yung pinakamainam na oras para sa lahat ng bagay sa ating mga buhay. Okay? Okay. Now, so how do we translate this in interpersonal relationships? Kung ikaw ay may mga kaugnayan, paano mo ito ipapadama, ipapakita? Una, plan activities together. Kung kayo may minamahal, magplano kayo kung ano yung pwede ninyong gawin na magkasama. Oh. Mga mag-asawa, kailan kayo huling nag-date? Kailan yung huling i-date yung mga asawa nyo? Linggo! Ha? Linggo? Nag-date kaya ni Jim? Oh. Pero yung iba, kailan kayo huling nag-date? Yung mga nag-date pa dito? 2 years ago. 2 years ago, kawawa ng asawa mo. Ay kung wala, okay lang, Marvin, naintindihan ko yan. Pero kung nandiyan ang asawa mo, ay you make time for dating. Because that's one of the ways by which you show love. Mga kapatid sa akin mo, date ha, kayo lang. Hindi kasama yung mga anak. Hindi yung date, outing yun. Naintindihan nyo? Ano pa? Makinig. Spend time without distractions. Without distractions. Ano yan? Gusto mag-usap ng asawa mo? Nanonood ka ng TV? Patayin mo ang TV. Mas mahalaga yung asawa mo kaysa sa TV. Nagko-computer ka, nagpahiwatig na gusto ng time ng kabiyak mo, o ng anak mo, o ng kung sino ng tao, patayin mo muna yan. Ipag-usap ka. Oo, cellphone. Cellphone, sabi ko, itapon. Itapon mo. Huwag mo nga itapon, mahal. No? Okay. So, ano sinasabi ko? Mga kapatid, engage in meaningful one-on-one time together. Ito, maglahat tayo ng oras. Alam niyo, isa sa mga pinakamalungkot na narinig ko. Nangyari ito isang araw na ako po ay nag-conduct ng funeral service sa sementeryo. Pakinig kayo, ha? Pakinig kayo. Nag-conduct ako ng funeral service sa sementeryo. At nung inililibing na yung yumao, may lumapit sa akin kapitbahay nung yumao. Ang sabi sa akin, tingnan niyo po ha, tingnan niyo po. Sabi ko, tingnan niyo po yung mga kapatid doon namatay. Ano ka akong mangyayari? Maya-maya po ihiyaw yan. Pag umiyaw po yan, magtutumbahan yan, mga mahimatay na. Sabi ko, alam itong tao ko. So, hindi nga ako nagkamali. Nung nililibing na, pag iyaw na ganyan, sabay na nigas, at hinimatay. Parang gusto kong matawa, parang gusto kong, ano ba talaga? And then, ito yung pinakamalungkot kong narinig. Sabi ng isang kapitbahay, ngayon, iiyak-iyak kayo. Samantalang nung nabubuhay yan, hindi nyo man lang pinaglaanan ng panahon. Wow. Mahilig po kayo. Huwag niyong hintayin mawala yung mahal niyo sa buhay bago kayo maglaan ng panahon para sa kanila. Are you with me? Got that already. Okay. So, anong gagawin natin? Create special moments. Yan yung pangulit.
Mag-iisip ka naman, gimmick kahit paano. Huwag mo na masyadong predictable kung gagawin mo. Pag nagaya kang mag-date, lalakad sa monta, kain sa Jollibee, tapos uuwi na. Maging creative ka naman, utang na loob naman. Binigyan ka naman ng utak at nag-isip at ng kakayahan. Kakain. Hinintay na tayo ng Jackie. Pero si Jackie na lang. Mag-iisip ka rin lang, magpulawan mo naman. Naintindihan niyo ako? So, anong i-avoid natin? First, avoid being distracted. Second, avoid interrupting or neglecting one-on-one time. No? So, nagsasalita, huwag kang sumabad. Makinig ka muna. Avoid interrupting. And then, iwasan din daw natin yung pabayaan o ipagwalang bahala, yung tinatawag na one-on-one time. Okay, next, isa natin. Number 3, physical touch. How close? Okay. Ito na-observe ako sa sarili ko. Sometimes, I can be touchy. No? Nung nabubuhay yung mama ko, hindi naman lumilipas yung araw na hindi ko siya kinukulit. Nahawakan ko yung baba, nahawakan ko yung braso. Ginagawa ko yun. Pero actually, kaya akong ginagawa yun kasi way of expressing my love for her. No? Now, may mga tao na ang kanilang love language, tumapit, pagtapit, no? O kaya, sila naman yung gusto nila yun. Paminsan-minsan, hinahag sila, niyayakap sila, binabati sila, tinatapik sa sila, mahalaga sa kanila yun. May mga ganong tao. Tapik lang, ha? May mga binata, tapik lang, ha? Asa yung mga binata? Binata, hindi binata. Mga binata yung nasa likod, eh. Oh. Nakakaingin kayo ng grupo, ah. Okay, physical touch. Use non-verbal words. Oh, non-verbal cues. C-U-E-S. Ibig sabihin, mga pagkilos. To show love, such as hugs, kisses, or holding hands. Diba? Sabi nga yung HHWW. Ano yan? Holding hands while walking. Ang problema, kung kayo magnobro, ginagawa niya. Diba? Nung magnobro kayo, ginagawa niyo yung HHWW. Pero malalaman mo pag mag-asawa na. Nauna na mag-alag yung isa, nauna yung mag-asawa, ang babae. Kasi si Mrs. tingin ng tingin. Kung ano naman inusoso. So si Mr. init na, lakad ka na kaagad. Pahalang sa buhay mo. Okay. Ito. Makinig kayo. Ito, totoo to. Ang mga lalaki pag nagpunta ng mall at may bibili. Ha? May bibili. Diretso ka sa pupuntahan mo, dun sa bibili mo. Pag nakita mo, pipikapin mo, baka kailangan mo ka dyan sa cashier. Ha? Ang mga babae, pag mamimili, lahat ng pasito bagay gawin. Tapos ang bibili, isa lang, minsan kasama pa. May nabili ka, wala Hindi ko sila gusto kahit alin. Makinig.
Hindi ko sinasabing masama yun. Uy! Tama na. Hindi ko sinasabing masama yun. Ang sinasabi ko, ito. Kailangan alam nyo ang love language ng asawa nyo. Kailangan. So kung yun ay physical touch, gawin nyo. Kung yun ay quality time tinutukoy ko kanina eh. Gusto ng asawa mong maglibang, tumingin-tingin, ikaw, pwede ka naman kasi ganito eh. Bigyan ko kayo ng tip, mga lalaki. Gusto ng asawa mong mag-ikot, gusto ng asawa mong tumingin, hanggang gusto niya, sabihin mo sa kanya, o sige, tumingin ka muna dyan, at pupunta ako doon sa coffee shop, magkakapi ako doon, hihintayin kita doon pagtapos ka na. O di pa nga kayong happy na si Mr., happy pa si Mrs. Hindi yung namimili yung asawa mo, sasabihin mo, bilisan mo ha, bilisan mo. Magkikita na lang sa'yo. Sabi ko wala, tanggap mo, wala ka pang pagkakil. Gano'n na babae. Anong gagawin ninyo? Kung ayaw nyo ng gano'n, huwag kayo mag-asawa. Ano ang sinasabi ko? Anong sinasabi ko? Oh, yan ang napapalagi mo. Okay. Isa natin, physical touch. Matthew 8:14-15. Jesus touched Peter's mother-in-law. Pinagaling ni Jesus ang biyenan na babae ni Pedro na kanyang apostol. Hiniko niya ito, kapayagan ng kanyang malasakit at kanyang pagmamahal. Matthew 9:27-31. Hiniko ni Jesus ang dalawang bulag na lalaki. May sasabihin ako tungkol sa mga ginawa ni Jesus. Mark 7:31-35. Hiniko ni Jesus ang tenga at bibig ng isang bingi at titig lalaki. Mark 1:40-42. Jesus touched a leper. Hinipo ni Jesus ang isang ketongin. Makinig kayo. Makinig kayo ha? Big deal ang ginawa ni Jesus na paghipo sa mga may sakit. Kasi ng panahon niya, kapag humipo ka ng isang taong may sakit, pwede kang ituring na marumi. Dumumi ka dahil sa paghipo mo ng may sakit. At pwede dahil sa pagdumi mo, no? Dumumi ka dahil sa paghipo mo ng may sakit, hindi ka pwede pumasok sa sinagoga o sa templo. Para kang luminis, kailangan mong magdala ng kalapati sa saserdote. Iaalay ng saserdote yung kalapati sa dambana ng Panginoon at uutusan kang maligo. Pagkatapos tsaka ka palang itideklarang malinis ka na ulit. Now imagine si Jesus. Humipo ng patay, humipo ng may sakit, humipo ng may ketong. Wala siyang pakialam doon. Ang mahalaga sa kanya, maiparamdam niya yung pagmamahal. Listen. What are you willing to do to express your love? Ha? Sa totoo lang, meron sa atin, sabihin na natin ang totoo. Sabik mayakap. Sabik makapit. Totoo. Kasi may mga lumaki sa atin na hindi tayo niyayakap ng mga magulang natin eh. So hanggang pagtanda natin, hinahanap natin yun.
We try to compensate that from others. Now, listen well. Ano ang love language ng inyong kasama sa buhay at sa bahay? Ano ang love language ng mga tao sa paligid natin? Okay. So, how do we translate this? I-prioritize natin yung physical affection. How do you translate this into actions? Prioritize physical affection. Ano ba? Initiate touch to show care. Alala ko yung kaibigan kong pastor. Siya yung tinuturing kong tatay sa ministeryo. Meron siyang paraan. Halimbawa, pag umaga daw, at gusto niyang paramdam sa misis niya yung pagmamahal niya. Ganito ang ginagawa niya. Nag-aagahan sila. Nag-aalmusal. Sabihin niya daw, Dear, paabot mo naman sa akin yung sinangag. Usually, aabot ng misis niya yung sinangag. Pero ang gagawin itong pastor na to, no? Yung pag-abot niya ng sinangag, hindi niya basta sasaluhin yung sinangag. Ang gagawin niya, igagawin niya yung kamay doon sa kamay ng misis niya bago niya sasaluhin yung sinangag. Simple lang, di ba? Simple lang. Pero, may contact. May connection. Mga kapatid, haplos lang. Ay, bahala na kayo kung anong gusto nyo dagdag. Pero wala nang usapan dito. Kayo yun. O, di ba? Naintindihan niyo ako? Simple lang yun. So, ano ang ating iiwasan? Avoid neglecting physical intimacy.